Isa pang pamilya mula sa Roxas, Capiz ang iiwan ng 2025 ng isang malasakit na alaala. Isang babayang natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang logging house sa Capiz. Nakahandusay ito sa banyo. Nang dumating ang mga pulis at rescue personnel ay may pulso pa ang biktima. Subalit sa kasamaang palad nang isugod nila ito sa ospital ay diniklara ito ng mga emergency doctors doon na wala ng buhay upon arrival. Patay sa sakal ang isang babaeng massage therapist sa Roxas City sa Capiz. Ang suspect dating kinakasama ng biktima. December 9, 2025 nang pasado 1:00 ng madaling araw nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Roxas City. Ang tawag ay nagmula sa isang babae na nagpakilala sa pangalang Sheena, isang kahera ng isang lodging house sa Enzo Arnaldo Roxas City, Capiz. Base sa report na kanilang natanggap ay isang babae ang natagpo ang nakahandusay sa isang silid sa nasabing lodging house. Hindi ito gumagalaw at hinala nila ay wala na itong buhay. Dahil dito ay agad na tinungo ng grupo ang lugar. Pagdating nila sa area ay sinamahan sila ng mga naka-duty na staff sa room 12 kung nasaan ang biktima. Sa loob ng banyo ay dinatna nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Nakasuot ito ng pantalon na itim at hanging blouse. Intak ang suot nitong damit bagamat una na nilang napansin ang pasa nito sa kanyang leeg. Nang suruin nila ang katawan ay nalaman nila na may pulso pa ito kaya naman agad itong isinugod sa pinakamalapit na ospital sa paggabay ng Roxas City Emergency Response Team. Subalit nang dumating sa ospital ay diniklara itong dead on arrival. Ang biktima ay agad din namang nakilala na ang 18 anyos na si Jenny Rose na residente ng barangay Bangon-Bangon, Sigma, Capiz at nagtatrabaho bilang isang massage therapist sa isang massage parlor sa Roxas City. Mabilis namang natukoy ng mga investigador ang salarin sa tulong ng mga CCTV na naka-install sa gusali. Sa footage ay nakita nilang dumating ang isang lalaki sa lodging house ng alas 10:15 ng gabi. Una na itong pumasok sa room 12 ng alas 10:21. Pagsapit ng alas 10:33 ay dumating ang biktima. Wala pang kalahating oras, alas 10:56 ay nakita nang lumabas ang lalaki at umalis sa lugar na parang walang nangyari. Kanya hindi nga nagalaying on the floor sa CR nga nasa gripo lapit. Alas 10:15 isang gagabihon ini nagagawa ng suspect nag-check-in ini sa isa ka room. 10:21 nagsulod ang lalaki sa iya room. 10:33 nag-arrive ang victim sa muna nga room 10:56 nagwa ang lalaki. Pagsapit ng 1:00 ng madaling araw ay kinausap na ng kahera na si Sheena ang isa sa kanilang room boy para katukin ang room 12 dahil sa tapos na ang kanilang rental time. Ilang beses na kumatok sa pintuan ng room boy subalit walang sumasagot mula sa loob. Nang mapansin niyang hindi nakalak ang pintuan ay nagdesisyon na itong pumasok at doon nila nakita ang walang malay na biktima na nakahandusay sa banyo. Sa crime scene ay may napansin silang itim na pulbos at isang plastic bottle na may lamang tubig na kulay itim. Ayon sa report, maaaring ito ay persahan na pinainom sa biktima. Dahil malinaw ang kuha ng CCTV ay agad na natukoy ang salarin at sa tulong ng Aviation Security Group ay agad na nadakip ng Roxas City PNP ang suspect. Ito ay ang 23 years old na si Jericho Factolerin, isang construction worker na residente ng Barangay Mansakol, Sigma, Capiz. Sa pagkakaaresto kay Factolerin ay agad din naman nitong inamin ang kanyang nagawang kasalanan. Bagamat disoriented ito, ayon sa kanya ay nahihilo siya at hindi maganda ang pakiramdam, epekto marahil umano ito ng laso na kanyang ininom matapos ang ginawang pagpatay sa biktima. Dahil dito ay agad siyang dinala ng Roxas PNP sa Roxas City Memorial Provincial Hospital para agad na malapatan ng lunas. Si Jericho Factolerin at ang biktima na si Jenny Rose ay dati nang magka-live-in partner. Nagkakilala ang dalawa noong nag-aaral pa lamang sila ng high school.
Taong 2021 nang sagutin ni Generous si Factulirin. Ayon sa mga nakakakilala sa dalawa ay halos hindi na mapaghiwalay ang mga ito noon. Walang araw na hindi magkasama ang dalawa hanggang sa maging ang kanilang mga magulang ay wala na ring magawa para paghiwalayin sila. Nang magtapos ng high school ay tuluyan ang nagsama ang dalawa sa iisang bahay. Subalit dahil sa hirap ng buhay ay hindi na nag-aral si Factulirin at nagtrabaho na ito bilang construction worker. Nagsimulang magkaproblema ang magkasintahan nang magtrabaho si Generous bilang massage therapist sa Rojas City. Malimit nang mag-away ang dalawa dahil sa labis na pagkasiloso ng kinakasama. Hanggang sa magdesisyon na ito na tapusin na ang kanilang relasyon na tumagal ng 3 taon. Hindi na nito kinausap si Factulirin. Sinimulan nitong i-block ni Generous sa kanyang mga social media accounts. Bagay na labis na dinamdam ng lalaki. Sinubukan niya pang amuin ang dalaga subalit naging matigas ito at buo na ang desisyon nito na hindi na siya babalik pa sa dating kinakasama. Bagay na hindi matanggap ng suspect kaya naman isang plano ang kanyang binuo. Kung hindi mapapa sa kanya ay hindi rin ito papakinabangan ng iba. Dahil nga hindi niya makausap ang dating kasintahan ay gumawa si Factulirin ng dummy account. Gamit ito ay nag-book siya ng appointment sa dalaga bilang isang anonymous customer. Hindi naman siya nabigo dahil gumana ang kanyang plano nang pumayag ang dalaga. Bago magtungo sa lodging house ay bumili ang suspect ng lason sa daga na siyang tinunaw niya sa isang bote ng tubig. Pagdating ni Generous sa lodging house ay hindi na ito nakapalag ng suguri ng dating nobyo. Persahan niya itong pinainom ng lason at sinakal hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng malay. Nang akala niya na wala na itong buhay ay umuwi na si Factulirin at uminom ng lason para sana tapusin din ang kanyang buhay. Subalit konti lang ang kanyang nainom at hindi niya na tinuloy dahil biglang nagbago ang kanyang isip. Ayon kay Factulirin, nagawa niya lang ang krimen dahil hindi niya matanggap ang paghihiwalay nila ng nobya matapos ang 3 taong pagsasama. Ayon sa kanya ay mahal na mahal niya biktima at dito lang umikot ang oras at panahon niya sa loob ng 3 taon. Sa kasalukuyan si Factulirin ay nasa kamay na ng Rojas City PNP at sinampahan na rin ng kasong parricide. Parricide ang kasong isinampa sa kanya dahil nga sa nagkaroon ng relasyon ng dalawa na nagsama pa na naging ugat pa nga ng pangyayari. Totoo nga ba talaga ang kasabihang too much love will kill you? Tama ba na pag nagmahal ka kailangang ibigay mo lahat? O dapat magtira ka rin ng para sa sarili mo? Anong gagawin mo kung ang taong mahal na mahal mo ay ayaw na sayo? Ano po sa inyong palagay mga kababayan? Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.